Miss Enriquez, Miss Montelibano is on the line, anang laboratory assistant kay Cassie. Tinanggal niya ang kanyang guwantes bago lumabas ng laboratory at nagtungo sa telephone rack. Iniangat niya ang auditibo ng telepono. Cassie is here, masayang sabi ni Andrea sa kabilang linya. Sigurado siyang fiance nito ang tinutukoy nito na dapat sana ipakikilala nito sa kanya kahapon. Nang puntahan kasi niya ito kahapon ay umalis na raw ang fiance nito dahil nagmamadali. I'll be there, aniya. Pagkatapos magpaalam dito, ay nagmamadali siyang umakyat sa opisina nito. She was shocked through her bones when she saw how Andrea's fiance was. Hey Cassie, I'd like you to meet Lee, my fiance. Masiglang pakilala ni Andrea sa nobyo nito. Nanlambot ang tuhod niya. Parang patalim na bumuon sa dibdib niya ang sinabi ni Andrea. Jack was engaged to her friend and superior. What a small world. Tinitigan niya si Jack. He was more handsome now. Ngunit wala na ang trademark nitong ngiti na dati ay parating nakapaskil sa mga labi nito. He looked at her with cold eyes. Sinalubong niya ang formal na titig nito sa kanya. Kailangan niyang umakto ng natural. Walang ideya si Andrea na magkakilala at dati silang magnomi ni Jack. Wala rin itong ideya na ang ikinuwento niya rito na tanging lalaking minahal niya at minamahal pa rin hanggang ngayon ay ang mapapangasawa nito. Hindi siya nagkaideyang si Jack pala ang ikinukwento sa kanya na fiance nito. Lee ang pangalang binabanggit nito tuwing nagkukwento ito sa kanya, kaya hindi niya naisip kahit minsan na si Jack pala ang lalaking iyon at si Jack Lee Ocampo nga pala ang buong pangalan nito. Actually, he is Jack Lee Ocampo and he's going to be the CEO of the Rosa Builders. That's why he came back from the state. Dagdag na sabi ni Andrea. Hi, pleased to meet you. She cursed herself for stammering when she greeted Jack. Kung maaari lang na i-fast forward ang eksenang iyon para matapos na. Hindi niya kayang tingnan ito ng matagal dahil sa likod ng formal na pagtitig nito ay may naaaninag siyang hinanakit. Lalo siyang nagigilty at nasasaksan. The pleasure is mine, he said in a formal tone. Marami ikinukwento si Andy tungkol sa iyo. I guess na kumuha mo na ng gusto ang tiwala niya. Tiwala? Nagpaparinig ba ito? Mabait si Cassie bukod sa magaling at masipag. Pagmamalaki pa sa kanya ni Andrea, maybe we can have dinner later tonight. Pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanya at kay Jack. Naalarma siya. I can't, may lakad ako. Oh, come on Cassie. Don't tell me you have a date. Wala ka namang boyfriend. At saka wala ka namang pinapansin na guy kasi may lakad kami ng mga kaibigan ko. Putol niya sa sasabihin ni Andrea. Sige na nga, some other time na lang. Tomorrow would be great, and I don't take no for an answer. Napilitan siyang pumayag. Masyadong obvious na umiiwas siya kung tatanggi siya. Ngumiti si Andrea at saka niyakap si Jack. Honey, cancel your appointment tomorrow night, okay? Hinawakan ni Jack ang bewang ni Andrea. Okay, come with me to my friend's wedding next Saturday. Okay, dinampian ni Jack ng halik ang mga labi ni Andrea. Cassie felt like she wanted to shrink. Hindi naman niya aminin ay nagsaselo siya kay Andrea. Ngunit wala na siyang karapatang makadama ng ganun. Lalo pa at mukhang baliwala na siya kay Jack. Nagpaalam siya sa mga ito bago pa man siya maiyak sa harap ng mga ito. Walk down the aisle like you're the bride, Cassie. Sabi ni Cindy kay Cassie habang nagre-rehearse ang buong entourage para sa kasal nito. Kung wala lang ibang tao, ay nasa bunutan na niya ito. Kaya pala hindi siya nito binibigyan ng invitation ay dahil si Jack ang partner niya. The scheming witch. Lalo siyang nasaktan ng mag-aurisyete sila ni Jack habang lumalakad sila patungo sa altar. Sila rin palang magkakatuluyan. Nasayang lang iyong akusasyon mo sa akin noon. Napakislot siya nang marinig ang sinabing iyon ni Jack. Hindi niya ito yung tiningnan. Bakit kailangan pa nitong ungkatin ang mga bagay na iyon? Bakit kailangan pa nitong ipaalala sa kanya ang maling nagawa niya rito? 5 taon na ang nakalilipas. Bakit kailangang sa bawat pagbuka ng bibig nito ay marinig niya at maramdaman ang galit nito? Bakit ba tila galit pa rin ito sa kanya hanggang ngayon? Katulad na lang ng nangyari sa dinner nilang tatlo ng fiancé nito. He made her feel like an unwanted third wheel. He was so sweet to Andrea. Sa kanya naman ay napaka-stiff nito. If he was punishing her, then he was doing a good job. She felt miserable. Alam niyang nakatitig pa rin sa kanya na maghiwalay sila sa tapat ng altar.
Ipinaalala niya sa sarili na humingi ng tawa dito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon upang maibsan ang galit nito sa kanya. Sana lang ay mapatawad na siya nito kahit paano. Sandali niyang nakalimutan tungkol dito nang makita niya sina Barbie at Sandro na masayang nagtatawa na naghaharutan habang naglalakad sa aisle. Napangiti siya kapag kuwan ay nalungkot. Kung naroon lamang si Kelly, natitinak ng magiging masaya rin ito. Why? Cliff was so handsome while walking down the aisle with Kelly's proxy as the maid of honor. Then it was Cindy's turn to walk down the aisle. Nakatitig ito kay Patrick. Their eyes were shining in so much joy and love. Suddenly, realization hit her. Lahat ng mga kaibigan niya ay bumalik sa mga first love nito. Siya lang ang hindi. Masaya na ang mga ito. Siya lang ang hindi. Nakagat niya ang kanyang iba mang labi nang mag-init ang kanyang mga mata. She shed a tear. Napatingin siya kay Jack, and she was taken aback to learn he was still staring at her. Bahagyang nakakunot ang noon nito. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya ang nabasa niyang pag-aalala sa mga mata nito. Why, that was touching and intriguing. You cried on my wedding rehearsal, sabi ni Cindy kay Cassie. Nasa Rock Race Bar sila na pag-aari ng pinsan ng mapapangasawa nito. Nagyaya ito roon pagkatapos ng rehearsal. Pinandilatan niya ito. Nagulat ka ba sa surprise ko, Cassie? Humagikik ito. Sinadya niya ang seating arrangement nila. Pinagtabi nito ang mga magkakapareha, kaya katabi niya si Jack, nakasalukuyang nakikipagtawanan kay Sandro. She greeted her teeth. You witch, aniya rito. Ano kaya kung injanin ko ang wedding mo? How do you like that? Ito naman parang binibiro ka lang. And it's not funny. He's getting, well, nakakatuwang isipin how we all came back to each other. Malakas na wika ni Barbie na nakapagpatigil sa kanya sa pagsasalita. All? Nagtatakang tanong ni Patrick. Nagkabalikan na ba sina Clifford at Kelly? Malapit na babe, sagot ni Cindy. Saka nito sinulyapan ang bagyang nakangiti na si Clifford. At sina Jack at Cassie. Napaubo siya. Maagap namang hinagod ni Jack ang likod niya. Kinuha nito ang baso sa kanyang kamay at inilayo sa kanya. Hindi ka sanay uminom, Cassie. You shouldn't drink too much. Wika nito. Tinignan niya ito. She was surprised to see the worry in his face. That answer your question, baby. Nakangiting sabi ni Cindy kay Patrick. Nagkakamali kayo. Ikakasal na siya. Ikakasal ka na. Halos sabay-sabay na tanong ng lahat kay Jack. Tumango si Jack. Bakit wala kang sinasabi na engaged ka na pala? Tanong dito ni Sandro. I wish I had the time to do so. Kababalik ko lang galing sa States, remember? Wika nito. Surely that is something you wouldn't want to hide. Pwera na lang kung ayaw mo sa gagawin mong magpapakasal, sabi uli ni Sandro. Matagal na ako ang engaged sa state. Uminom ito ng beer bago nagpatuloy. Hindi ko lang nasabi kaagad. Why make a fuss of it? Bakit alam ni Cassie o sisa ni Barbie? My fiancé is her boss and her friend. Napatitig dito sina Barbie at Cindy. Inalok ni Jack si Cassie na atid siya sa bahay. Maybe he did that to make her feel miserable. Pumayag siyang sunduin ni na Cindy at Patrick, kaya hindi siya nagdala ng kotse. Iyon pala ay may binabalak ang mga ito. They were playing cupids, stupid cupids, for that matter. I'm sorry, Jack. Bigla na lang niyang nasabi sa mahinang tinig. I'm sorry about what happened 5 years ago. Inakusahan kita. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Full air condition ang kotse nito. Pero pakiramdam niya ay nasosuffocate siya at nabibingi sa katahimikan. She had to break it off. Matagal bago ito nagsalita. It's been 5 years kasi. Wala nang silbiyang paghingi mo ng tawad. The damage had been done. Tapos na yun. Let's just charge it to experience. Napatingin siya rito. Kung ganun ay tama siya ng iniisip noon. Na makakalimutan din siya nito at mawawala ng halagang damdaming iniuukol nito sa kanya noon. The pain was too sharp, she couldn't ignore it. Sana nga ay nakalimutan na niya ito, katulad ng paglimot na nito sa kanya. Nakakatuwang isipin na magkaibigan kayo ni Andy, ni hindi niya alam ang tungkol sa atin noon. Hindi na niya kailangan pang malaman. Hindi naman iyon mahalaga. Hindi mahalaga? Ganun lang ba talaga para sa iyo nangyari noon, Cassie? May nahimigan siyang galit sa tinig nito. Kapag kuwan ay bumuntong hininga ito, forget it. Hindi na uli umimik ito. Hanggang sa ihinto nito ang kotse sa tapat ng kanilang bahay, saka lang uli ito tumingin sa kanya. Mahalaga para sa akin yun, Jack.
In fact, those were the happiest days of my life. Nag-iinit ang mga mata niya. I got to go. Thanks for the ride. Bababa na siya nang bigla nitong hawakan ang kanyang kamay. Napasinghap siya. Tiningnan niya ito. Nagtatanong ang mga mata nito. Ilang sandali silang nagtitigan bago niya binawi ang kanyang kamay at tuluyang umibis ng sasakyan. Lumapit siya sa gate at pinindot ang doorbell na nasa gilid. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. Paglingon niya ay nagulat pa siya nang makitang nasa likuran niya si Jack. At walang babalang sinakop nito ang mga labi niya. Naipit sa bibig niya ang pagsinghap niya. God, it was the same old passionate kiss that could make her thoughts fly away and could make her feel like she was suspended in the air. Gumanti siya ng halik. He stared at her withering eyes when he let go of her lips. Nasa mga mata nito ang sari-saring emosyon na hindi niya mabigyan ng pangalan. She was still amazed by the kiss she had missed so much for a long time. Good night, Cassie, he whispered. Cassie, ito